Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Magandang buhay mga kapatid! Tayo po ay muli magsama-sama sa panibagong araw ng pag-aaral at pagbubulay ng salita ng Diyos dito sa Tinapay mula sa langit. Manalangin po tayo. Mahal naming Ama, salamat po sa panibagong araw na kami ay mabigyan ng pagkakataon na Ikaw ay aming makilala ng lubos sa pamamagitan ng pag-aaral ng inyong salita. Inaanyayahan po namin ang inyong banal na spirito na kumilos sa aming kalagitnaan at mangusap ka po sa aming mga puso at kami ay katagpuin. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Basahin natin ang mensahe ng ating Panginoon na matatagpuan sa Deuteronomy 20 verse 1, MBB Tag version, entitled The Command to Trust God. Kung kayo'y makikipagdigma, huwag kayong matatakot kahit na mas malaki ang hukbong kalaban ninyo at mas marami ang kanilang kabayo at karwahe, sapagkat kasama ninyo si Yahweh, ang Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto. Ang talatang ito ay nagpapaalala sa atin na magtiwala sa Diyos, lalo na kapag ang ating mga kalaban ay mukhang napakahirap. Ang mga pagsubok sa buhay, mga problema sa pamilya, trabaho o espiritual na hamon ay maaaring nakakatakot. Pero pinapaalala ng Diyos na mas malaki siya kaysa sa anumang problema. Ang susi ay hindi tingnan ang laki ng laban, kundi ang laki ng Diyos na kasama natin. Ang isang magandang halimbawa sa pagtitiwala sa Diyos sa laban ay ang kwento ni David and Goliath na matatagpuan sa 1 Samuel chapter 17. Nang harapin ng batang pastol na si David si Goliath, isang higante at bihasang mandirigma. Tila imposibleng manalo si David. Si Goliath ay may sandata at proteksyon, samantalang si David ay may dalang tirador at 5 bato lamang. Ngunit ang pagtitiwala ni David ay hindi sa kanyang sariling kakayahan, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Sinabi niya, "You come against me with sword and spear and javelin, but I come against you in the name of the Lord Almighty," na matatagpuan sa 1 Samuel 17 verse 45. Sa pamamagitan ng isang bato, tinalo ni David si Goliath. Patunay na ang Diyos ang lumalaban para sa mga nagtitiwala sa Kanya. Tulad ni David, maaaring may higante kang inaharap sa iyong buhay. Mga problema sa pera, kalusugan, o takot. Ngunit tandaan ang pangako sa Deuteronomy 20 verse 1. Do not be afraid, for the Lord God is with you. Magtiwala ka sa kanyang kapangyarihan. Gumawa ng hakbang ng pananampalataya at masaksihan kung paano niya ibinibigay ang tagumpay sa iyong buhay. Kapag ang laban sa buhay ay tila imposibleng mapanalo, panghawakan mo, kapatid, ang katotohanan na ang laban ay sa Diyos. Magtiwala ka, sumunod sa kanyang salita at alamin na ang presensya niya ang iyong pinakamalakas na sandata. Ang tagumpay ay tiyak kapag ang Diyos ang kasama mo. Tayo po ay manalangin. Mapagmahal naming Ama, kami po ay lumalapit sa inyo ng may pusong puno ng pasasalamat. Salamat po sa paalala sa pamamagitan ng iyong salita sa Deuteronomy 20 verse 1 na huwag kaming matakot sa anumang laban o hamon sa buhay, sapagkat Ikaw ang Diyos na kasama namin, lumalaban para sa amin at nagbibigay ng tagumpay. Ama, patuloy niyo po kaming turuan na magtiwala sa inyo, lalo na sa mga panahon ng pagsubok at kagipitan. Tulungan niyo po kaming magpakatatag at huwag mag-alinlangan, sapagkat alam namin hindi niyo kami iiwan ni pababayaan. Aming dalangin na bigyan niyo po kami ng lakas at tapang upang harapin ang mga darating na araw ng may pananampalataya at pag-asa. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikipagbahagi sa aming programa. Lagi po nating pagnilayan ng salita ng Diyos mula sa ating puso dahil lubos ang magiging kaunawaan natin dito. Muli po ninyo kaming samahan bukas sa pagninilay ng kanyang mga salita. Ito po sa programang Tinapay mula sa langit. Malaya nyo din po itong i-share ang video na ito upang kayo din po ay maging pagpapala sa iba. Pastora Mary Borja po ang inyong lingkod mula sa CRC Antipolo Daughter Church. May we all have a Jesus-filled day today. Stay blessed mga kapatid!